Isa pang round? Para happy 7th monthsary natin. Pero matapos yun, hindi na nagpakita pa sa kolehiyalang kasintahan. Matapos ang ilang taon ay muli silang nagkita. Matatakasan kaya ng bidang matitigas na abs ng binata o magpapadala sa init ng nararamdaman para rito. Susunduin kita bukas after ng class mo. Minsan pang hinalikan ni Rizal ang labi ng kanyang nobyang si Riley. Matamis na napangiti naman ng dalaga at pumaibabaw sa lalaki. Isa pang round para happy 7th monthsary sa atin. Pili ang sambit ni Riley at siniil ng halik ang kanyang nobyo. I love you babe. Mapangakit na bulong ni Rizal. Kinabukasan maagang nagising si Riley para pumasok sa paaralan. Buhat nang naging nobyo niya ang mayamang lalaki ay lalo siyang nagsikap para maabot ang level nito kahit papaano. Kaya kahit natapos na ang klase, hindi halos mawala ang saya sa kanyang nararamdaman. Riley, wala pa ba si Rizal? Tanong sa kanya ni Alfred, ang best friend ng nobyo niya. Wala pa nga eh. Hintayin ko na lang din siya, maaga naman natapos ang klase ko. Sagot ng dalaga. Tawagan mo na lang, mauna na ako. May chicks na naghihintay sa akin eh. Anya pa ni Alfred at sumakay sa sarili nitong kotse kasama ang bago nitong babae. Napabuntong hininga na lamang si Riley at nailing sa kanyang nakita. Mabuti na lang, mabait ang nobyo ko at hindi babaero. Komento pa ni Riley sa isipan. Umabot ng alas 5 ng hapon pero hindi pa rin sumusulpot ang kanyang nobyo. Kaya napagdesisyonan niyang pumunta ng kondo nito pero nakailang ulit na nga siyang pumindot ng doorbell. Wala pa ring Rizal na lumalabas. Nasaan ka na ba? Untag ni Riley at muling tinawagan ang numero ng kanyang nobyo. Imbes na umuwi sa bahay na tinutuluyan pumunta ang dalaga sa bahay ni Rizal na malapit na sa kabilang lungsod. Kuya, baka po nandyan si Rizal. Kailangan ko lang po talaga siyang makausap eh. Wika ni Riley habang nakakapit sa mataas na gate. Miss, paulit-ulit naman tayo eh. Sinabi ko nang bawal nga akong magbigay ng impormasyon tungkol kay Sir Rizalde. Nakukulitang sagot na sa kanya ng guard. Kahit saglit lang po talaga. Git pa ng dalaga. Kung hindi ka paalis, tatawagin ko na ang security sa village na to. Inis na sagot ng guard. Kuya, magkaibigan po talaga kami ni Rizal. Sa totoo ba nga po niyan, close na close nga po kami. Ani pa ni Riley. Kung magkaibigan kayo ng amo ko, tawagan mo siya para utusan akong papasukin ka. Tura ng guard. Napabitaw na lamang si Riley sa bakal at humakbang papalayo sa malaking gate. Ang problema, hindi ko nga matawagan ang number niya eh. Ano ba kasing nangyayari kay Rizal? Naluluhang tanong na lamang niya sa isipan at sa labas ng village. Naghintay. Nagbabaka sakaling makita niyang dumaan ang sasakyan ng kanyang nobyo. Miss, hindi ka pa ba uuwi? 2:00 na ng madaling araw. Sino bang hinihintay mo? Tanong sa kanya ng security. Napatayo naman siya sa damuhan at nilapitan ng gwardya. Si Rizal de Alfonso Enrile po. Di ba po, doon po siya nakatira sa malaking gate? Oo, pero kahapon nakita kong umalis sila eh. Hindi naman akong naka-duty kanina, kaya hindi ko alam kung nakabalik na ba siya. Anya, ng gwardya. Pwede niyo po bang tignan sa logbook kung nakabalik na siya? Pakiusap ng dalaga. Sige, sandali lang. Total, madalas naman kitang makitang nakasakay sa kotse niya. May relasyon ba kayong dalawa? O si isa pa ng gwardya? Opo, nobyo ko po siya. Sagot ni Riley. Muling ibinalik ng gwardya ang tingin sa kanya habang hawak ang logbook. Naku miss,
Pasensya ka na, mukhang hindi pa nga nakakabalik si Sir wala siya sa log ngayong araw. Tila binalot ng kaba ang kabuuan ni Riley. Dahil sa narinig niya, umuwi siya sa apartment at doon naghintay ng tawag ni Rizal. Ngunit sa makalipas ang 2 araw, wala siyang naging balita sa kanyang nobyo. Alfred, pwede bang malaman kung nasaan ang best friend mo? Wala kasi talaga akong kontak sa kanya ngayon eh. Okay lang ba siya? Tanong ni Riley. Ang totoo niyan, umalis si Rizal. Kinakabahang sagot naman ni Alfred. Pumunta siya sa abroad. Sorry Riley. Hanggang doon na lang ang pwede kong sabihin. Una na ako. Pasensya ka na talaga. Nagmamadali si Alfred na sumakay sa kotse at naiwan si Riley na nakatulala. Umalis siya? Nang hindi nagsasabi sa akin? Kusang bumigay. Ang katawan niya dulot ng puyat at pag-aalala. Sigawan sa paligid, ang huli niyang narinig bago sakupin ng dilim ang paningin niya. Lumipas ang ilang taon. Sir, ready na po ang lahat. Wika ng sekretarya. Ibinaba ni Rizal ang tawag at napahinga ng malalim. It's been 7 years. Mukhang walang nagbago sa Pinas. Traffic pa rin si EDSA. Sad nga nito. Sa 7 years, naisip mo bang pakapamilyadong tao na ang ex mo? Tanong bigla ni Alfred habang nagsasali ng alak. Sa huling check ko, boyfriend niya pa rin naman ako. Tugon ni Rizal. Lupit mo naman pre. Ikaw na lang ang may alam na in a relationship pa kayo pagkatapos mo siyang iwan sa ere. Kasi huling kita ko sa kanya, pinapasabi niya sa'yong wala kang kwentang tao. Diba? Nirecord ko pa nga, dati yung pare isend sa'yo. Pangasar pa ni Alfred. May rason ako kaya ako nagawa yun. Alam mo naman yun, diba? Gihit ni Rizal. Alam ko nga, pero hindi niya naman alam. Kaya halos isumpa ka niya. Natatawang sagot ng kaibigan niya. Sa loob ng 6 na taon, hindi nawala sa isip ni Rizal ang dating nobya. Labag sa kalooban niya ang desisyong iwanan ng dalaga. Ngunit kung uunahin niya ito, posibleng patay na ngayon ang kanyang ama habang nasasayang ang pinaghirapan ng pamilya niya. Wala ka bang balita sa kanya? Muling tanong ni Rizal. Ang alam ko umuwi siya ng probinsya para magpakasal sa boyfriend niya. Pero hindi ko naman sigurado yun kasi narinig ko lang naman sa iba. Huwag kang mag-alala bro. Isinama ko na sa dasal na sana hindi sila nagkatuluyan ng fiancé niya. Kung ano man ang malalaman ko tungkol sa kanya, magiging masaya pa rin ako. Pero dalangin ko na ako pa rin sanang lalaking mahal niya. Suntok man sa buwan kapag nalaman kong may nobya siya at hindi niya pa asawa, handa akong gawin ang lahat. Mabawi lang siya. Turan ng lalaki sa kanyang isipan at sumimsim ng alak. Sige, matutulog na ako. Maaga pa akong magbabasa bukas tungkol sa investments ni Dad dito. Punta na ako sa kondo, nandun na rin ang babae ko. Nakangising sagot naman ni Alfred. Napangisi na nga lamang si Rizal. Wala akong pake. Kinabukasan, maaga pa ng magasikaso, si Riley nang gagamitin para sa trabaho. Nadatnan niya ang pag-uusap ang kanyang ama na sa lamesa kaya tinabihan niya ang mga to. Anak, kain ka na. Nakangiting bati ni Lisa, ang kanyang ina. Sabay-sabay silang naupo nang magsalita ang ama ni Riley. Siya nga pala nak, napag-usapan namin ng nanay mo ang tungkol sa kambal. Lumalaki na ang mga bata iha. Nag-uumpisa na silang magtanong tungkol sa papa nila. Wika ni Ryan. Kaso, hindi ko pa po alam kung ano pong tamang isagot sa kanila Nilitrato kasi ng tatay nila, wala ako. Sampit ni Riley. Ayos lamang yun anak. Mag-iisip na lang kami ng tatay mo kung ano ang pwedeng sabihin na hindi makaka-apekto sa kanilang batang pag-iisip. Sabi ni Lisa. Napangiti na nga lamang si Riley sa kanyang magulang. Niyakap niya ang mga to at napapikit naman ng mariin. Bakit nak? May problema ba? Tanong ng kanyang ina.
Napagalitan ka ba ng boss mo sa department nyo? Dagdag pa ni Ryan. Hindi po. Masaya lang po ako kasi nasa tabi ko na po pa rin kayo at hindi niyo po ako iniiwan. Maraming salamat po sa pagmamahal na binibigay niyo Ani ni Riley. Ikaw ang nag-iisa naming anak. Kaya importante sa amin ang kalagayan mo, iha. Sabi ni Ryan at hinagka ng kanyang ulunan. Tsaka, huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano dyan. Nakakalimutan mo yatang kami ang tatay mo. Ang pinakamasayang tao sa tuwing nalalaman naming maayos ka. Tura naman ni Lisa. Sorry po, kung sa inyo ko inaasa ang kambal Hayaan niyo po. Kapag nakaluwag-luwag po sa trabaho, kukuha po talaga ako ng makakasama natin para hindi po kayo napapagod. Saad ni Riley at kumalas sa pagkakayakap sa magulang. Anak, mabuti nga at may kambal kaming apo. Kung wala sigurong bata rito paniguradong nabuburyo na kami ng ama mo. Kaya hindi mo na kailangan pang kumuha ng katulong para sa mga bata. Katuwiran ng ginang. Tama na nga yan. Mamaya niyan magkaiyakan pa tayo rito. Gumayak ka na baka mahuli ka pa sa trabaho. Naluluhang tura naman ang ama ni Riley. Sa ilang taon nakasama ni Riley ang kanyang magulang ni minsan, hindi siya tinalikuran ng mga to kahit na nagkamali siya ng mga desisyon sa buhay. Kaya handa siyang gawin ang lahat upang kahit papaano may ibalik niya ang naitulong nito sa kanya. Miss Hontiveros, pinapatawag ka ng COF natin. Masungit na wika ng kanyang katrabaho. Hindi naman siya sumagot at dumiretso na nga lamang sa opisina ng Chief of Finance. Good afternoon, ma'am. Pinapatawag niyo raw po ko? Magalang na wika ni Riley. Yes, have a seat. Tura naman ang kanyang boss. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Miss Hontiveros. Gusto kong ikaw ang pumalit sa akin habang nasa bakasyon ako. Halos malaglag ang panga ni Riley sa kanyang narinig. Po? Ako? May diferensya ba ang tenga mo, iha? Kakasabi ko lang, di ba? Masungit na sagot nga nito. Pero bakit po ako? Muling tanong niya. Wala ka bang tiwala sa credentials mo? 1 pa 2 buwan lang naman akong mawawala. Kaya pagbalik ko at maayos ang performance mo as acting COF, ipopromote kita bilang senior accountant. Litaan niya pa ng ginang. Natatakot po ako, ma'am. Baka po magkamali ako Baka hindi pa ako handa. Nahihiyang sambit ni Riley. Lahat ay may risk, Miss Hontiveros. Wala akong ibang nakikitang uupo sa swivel chair ko kundi ikaw. I saw you how you work. Kaya wala akong duda sa kakayanan at kapasidad mo. Pero depende pa rin sa'yo. This is once in a lifetime opportunity. Tatanggapin mo ba ang offer ko? Seryosong tanong ng ginang. Tatanggapin ko po. Pinal na sagot ni Riley. Sa isang salita na binubuo ng 3 letra, nagbago ang takbo ng career ni Riley Hontiveros. Riley, ito na yung invitation card mo para sa event mamaya. Inabot ng kanyang kaibigan ang card. Di ba nauna ka sa akin dito mag-work, sis? Nakita mo na ba noon ang anak ni Madam? Tanong ni Riley habang nakatitig sa card. Nauna ako sa'yo ng halos 3 buwan yata. Si Madam pa nga ang pumupunta doon kada meeting. Nako sis, napakabait nun. Kaya sana mabait din yung anak niya. Sagot ni Ces sa kanya. Tinawagan na lang ni Riley ang kanyang magulang para sabihing may event sa kanyang trabaho at malilate siya ng uwi. Dumiretso siya sa hotel kung saan ipapakilala ang nag-iisang anak ng CEO. Halos ilang minuto pa nga nang maagawang pansin ni Riley dahil sa familiar na tao. Bakit nanditong lalaking to? Hindi kaya siyang tagapagmana ni Madam? Tanong niya sa kanyang isipan at tumalikod sa direksyon ng lalaki. Pero alam niyang huli na ang lahat dahil lumalakad na ito papalapit sa kanya. Riley, ikaw ba yan? Nakangiting wika ng lalaki. Exclusive ang event na to.
Sa pagkakalam ko, don't tell me ikaw ang anak ni Madam. Walang ganang wika niya. Ha? Hindi. Nakiparty lang ako. Alam mo na, I love girls. Kumindat pa ito sa kanya at lumingalinga sa paligid. Wala kang kasama? Nasaan ang husband mo? Pinag-aralang maigi ni Riley ang lalaki. Pakiramdam niya, nakikibalita lang ito sa kanya. Nasa bahay, kasamang mga anak namin. Nakangiting wika niya at nahalata niya ang gulat sa mga mata nito. Ganyan nga, mag-isip ka ng kung ano-ano. Sambit ng babae sa isipan niya. Ganun ba? Congrats! Punta lang ako dun ha. Nice meeting you again, Riley. Turan nga nito. Pagkaalis ng lalaki, siya namang akyat ng stage ng MC. Cheers for the strong bond that we have. Masigabong wika nito at nakipag-toast pa nga ng baso sa co-host. Alam nating masaya ang trabahong nakukuha ng bawat isa sa kumpanyang ito sa pamumuno ng mismong founder na si Madam. Pero ngayon masaya rin naming inaanunsyo ang kanyang nag-iisang tagapagmana. The well-known, hottest billionaire, please welcome ang nag-iisang Mr. Rizal de Alfonso Enrile. Umakyat ang lalaki sa stage at seryosong nakatingin lang ito sa mga bisita, habang si Riley naman ay parang napapatira ng hininga sa kanyang nakikita. Hindi pwede to. Ang ex ko ang CEO namin. Kailangan ko na bang mag-resign? Naguguluhang tanong pa ni Riley sa kanyang isipan habang nakatingin sa lalaking nang iwan sa kanya 7 years ago. Riley, bakit natutulala ka na dyan? Tanong sa kanya ni Ces. Kasama nitong lalaking kausap niya lang kanina. Bakit kasama mo siya? Walang pakundangang tanong ni Riley. Magkakilala kayo ni Alfred? Takang tanong naman ni Ces. Kilalang kilala ko ang kumag na yan. Lalo na, ang hilat siya ng bito kanilang magkaibigan. Wika ni Riley sa kanyang isipan. Isang matinik na babaerong isang yan, Ces. Mag-ingat ka na lang, please. Ouch naman. Gusto mo ipakilala kita sa best friend ko? Total lang sabi naman nitong si Ces, wala ka pa raw nobyo at asawa eh. Let's go, darling. Nakangising sad ni Alfred at baling nito kay Ces. Napairap na nga lamang si Riley nang makalis sina Ces at Alfred. Hinintay niya na lamang ang umpisa ng after party para makauwi na rin siya. Kaya nang magumpisa ang pag-serve ng alak ay mabilis siyang lumabas sa hotel. Ano naman sa akin kung siya ang CEO namin? Sayang ang malaking sahod ko sa kumpanya kung alis ako. Pero malaki rin ang tsansang madalas ko siyang makikita. Dahil nasa isang building lang kami. At COF na ako. Hindi pa man, nakakatikim ng alak si Riley ay para na siyang nahihilo. Sa kakaisip niya ng posibilidad, hindi napansin ni Riley ang kotseng napunta sa direksyon niya. Samantala, ang nagmamaneho naman ng sasakyan ay gulat sa ginawang pagtawid ng babae. What the heck? Pangalawang gabi ko pa lang sa Pilipinas, muntikan pa ako makadisgrasya. Mahinang usal ng lalaki at bumaba ng kotse. Miss, are you okay? Napansin ng lalaki ang pagkatuod ng babaeng nakasalampak sa sahig. Sinubukan niya pang alalayan ito nang bigla na nga lamang iwinaksi ang kanyang papaabot na tulong. Huwag mo akong hawakan. Galit na sambit ng familiar na tinig. Riley? Hindi makapaniwalang usal ni Rizalde. Hindi naman nagsalita si Riley at tinalikuran ng dating nobyo. Sorry. Mahinang usal nga nito. Marahas na napalingon si Riley kay Rizal. Sorry saan? Sa muntikan mong pagpatay sa akin? Baka sa tinig nito ang galit na nararamdaman. Wait, napakalayo ng kotse ko sa'yo. Linawin ko lang kusa kang natumba kahit hindi pa kita nababangga. Ani naman ni Rizal. So, ako pa pala talaga ang mali. Pasensya na Kasalanan ko kung bakit tumawid ako sa tamang tawiran at muntik na akong mabangga ng pesteng nilalang. Saad ni Riley. Hindi naman sa ganun, Riley.
Pero wag mo naman akong akusahan na parang sinadya kong nangyari. Napamura na nga lamang si Riley at nagpatuloy na lamang sa paglalakad. Sumakay siya sa taxi at nagpahatid sa bahay. Habang nasa biyahe, hindi niya mapigilan ng maluha dahil muling nabubuhay ang sakit sa ginawa sa kanya noon ni Rizal. Akala ko okay na ako. Hindi pa rin pala gumagaling ang sugat na iniwan niya. Nagumpisang gampanan ni Rizal ang pagiging CEO. Ilang beses siyang nagpatawag ng meeting para makausap ang executives. Pero ang pinagtataka niya, palaging bakante ang upuan ng Chief of Finance. Kaya naman para formal na makausap, pinuntahan niya ito sa opisina. Sir? Good morning, Mr. Enrile. Gulat na bati ni Ces. Asan ang COF? Matabang na wika ni Rizal. Nako, naka-leave po siya pero nasa CR po ang in-charge. Lalabas po muna ako, sir. Magalang na wika ni Ces. Saktong paglingon ni Rizal nang bumukas ang pintuan ng CR at tinuluan nito si Riley. Bakit ka nandito? Untag ni Riley. Bakit ako nandito? You tell me, Miss Hontiveros. Walang ganang wika ni Rizal. Buhat ang gabing nagkita si Rizal at Riley na pagtanto ng lalaki na mali ang isiping may chance pa siya. Alam ni Rizal na hanggang hindi pa naririnig ni Riley ang paliwanag niya, wala siyang karapatan para maging unprofessional sa harap nito. What can I do for you, Mr. Enrile? Tanong ni Riley. Kung pwede ko lang isagot, na mahalin na tanggapin mo ako ulit, nagawa ko na. Damn her beauty. Walang nagbago sa kanya bukod sa lalo siyang gumanda sa paningin ko. How I wish to kiss her again. Tura ni Rizal sa kanyang isipan. Mabilis niyang winaksi ang kanyang naiisip at lumapit sa lamesa. Ilang meetings na ang hindi mo pinuntahan. Akala ko ang sabi ng COF maasahan ka. Mukhang mas deserve pa ng sekretarya mo ang posisyon as COF. Saad pa nga nito. Tila nagpipigil naman ang inis si Riley sa kanyang narinig. Pakiramdam niya, niyuyurakan ni Rizal ang kredibilidad niya. Busy lang ako sa pag-aasikaso ng budget para sa next project. Busy? Yan ang katwiran mo sa mismong nagpapasahod sa'yo. Mukhang nakapagtataka naman ata at nakapasok ka sa kumpanya kahit na hindi ka maasahan. Wika pa ni Rizal at nakatitig lamang sa mata ng kaharap. I need your reports after lunch. Seryosong wika pa nito. Pero sir, pagpigil ni Riley, walang pero-pero. Kung may hinanakit ka sa akin, nilabas mo ang kumpanya ko. Maging professional ka dahil nasasayang ang oras ko sa ganyang trabahante. Pagkasabi noon ay lumabas na si Rizal. Gustong kaltukan ni Riley ang kanyang ulo dahil sa inakto niya. Alam niya sa sariling mali ang naging pakikitungo niya dito kahit pa ex-boyfriend niya ito. Nakaka-move on na yung tao pero ito ako. Nabibitter pa rin dahil sa ginawa niya. Nakalimutan kong 7 years nang nakakaraan. Kung noon nobyo ko siya, ngayon naman ay boss ko na. Napabuntong hininga na lamang siya at inayos ang ibang presentations na dapat ipapakita niya. Lingid sa kalaman ni Riley, ipina-background check siya ni Rizal. Hiningin nito sa HR ang personal details niya. Nangunot ang noon ni Rizal nang makitang dalawang beneficiary ng ex niya, Antonio Hontiveros at Alexander Hontiveros. Basa pa niya sa pangalan. Hindi kaya. Mabilis na kinuha ni Rizal ang kanyang cellphone at tinawagan ng attorney niya. Sinabi niya rito ang tungkol sa kanyang natuklasan at kung anong maaari niyang gawin kung sakaling siya ang ama ng mga anak ni Riley. Kung mapapatunayan kong sa akin ang mga bata, ilalaban ko ng buo, Riley. Usal niya sa isipan na pumunta sa conference room kung saan nagpe-present sa kanya ang acting COF na si Riley. Naunang makapasok si Riley sa conference room. Kaya nang makaupo na nga ang CEO niya,
ay nagumpisa na rin siyang mag-discuss regarding sa financial statements. Nakakainis. Ang lakas ng epekto niya sa akin. Sukat ba namang titigan ako at hindi lang tignan? Parang tagus hanggang buto ang tingin niya sa akin Bulong pa nga niya sa isipan habang minamasdan ng CEO na nagbabasa ng hard copy na binigay niya. Sa susunod na may meeting, hindi ko gustong wala ka. Lalo na kung hindi naman valid ang reason mo sa akin. Malinaw ba, Miss Ontiveros? Seryosong saad ni Rizal. Yes sir. Sagot na lamang ni Riley. Itanong mo kay Mrs. Arate kung makakarating siya before our business trip. Kung hindi siya makakasama, ikaw ang sasama sa akin. Napakunot noo si Riley. Ha? Bakit ako? Hindi pwede. Nagtaas ng kilay si Rizal at tinignan si Riley. Ilang ulit ko mang ipapaalala sa'yo na ikaw ang in charge, kaya mo ginagawa ang utos ko. Kung hindi ka sasama, sinong magpe-present? Sabihin mo nga sa akin, Miss Ontiveros. May pagtingin ka pa rin ba sa akin kaya ganyan ka umusta? Pabalang naman na sagot ni Riley. Ha? Of course wala. Ayoko lang nakasama ka, sir. Napangisi naman si Rizal at nilapitan ang dalaga. Humakbang ito patras hanggang sa tumama ang likuran nito sa LED screen. Kung wala ka nang nararamdaman para sa akin, sasama ka. Walang punto kung magdadahilan ka. Ilang linggo na lang ang titiisin mo hanggang sa makabalik si Mrs. Arate. Napakayumang kamay ni Riley habang nakatitig sa muka ng kanyang amo. Pigil hininga rin siya kahit na malayo naman ang distansya ng katawan nila sa isa't isa. Kinalaunan habang tumatagal ay mas napapanindigan na ni Riley ang salitang professional. Anong ibig mong sabihin? Mag-ex kayo? At siya ang tatay ng mga inaanak ko? Gulat na usal ni Ces. Pinanlakihan naman ni Riley ng mata ang kaibigan. O sige pa, ipagsigawan mo pa. Kakainis ka. Sorry na. Kaya palang lagkit tumitig ni boss sa'yo Magaling ba siya ha? Nakakasing usisa pa ni Ces. Nang hindi makasagot si Riley, ay nailang na nga lamang ito. Sa bagay, mukhang magaling si boss Sharpshooter Unang bira kambal kagad ang resulta. Natatawa pa ngang saad ni Ces. Alam mo? Masusungal-ngal ko na talaga yung bunganga mo kapag hindi ka pa nagtigil. Napipikong sambit naman ni Riley. Nandiyan na yung gwapo mong ex. Huwag kang rurupok kagad Malamig pa naman ngayon sa Las Vegas. Pangasar pa ng kanyang kaibigan bago nagpaalam kay Rizal. Wala ka nang naiwan? Tanong ni Rizal sa kanya. Napailing na nga lamang si Riley at sumakay sa eroplano. Magkatabi sila ng upuan kaya hindi makatulog si Riley dahil sa proximidad na nararamdaman. Grabing imahinasyon naman to. Kahit nakapikit ako pakiramdam ko, nakatingin pa rin siya sa akin. Nang makarating naman sila sa hotel na tinutuluyan, kinagabihan na nang malaman ni Riley na may disenteng bar sa ibaba ng hotel. Kung may kailangan ka, pwede mong tawagan ng front desk. Lahat ng magagamit mo ay babayaran ng kumpanya. Kahit yung sa restaurant at bar sa ibaba babayaran namin. Just be responsible sa pag-inom ng alak. Pagbigay impormasyon ng boss ni Riley bago ito pumasok sa isang silid. Kinaumagahan, napapaisip si Rizal kung anong ginagawa ngayon ng kanyang ex. Kinuha niya ang cellphone, nag-email dito na puntahan siya. Inaantok pa si Riley nang mabasa ang mail ng kanyang boss. Kaya nagsuot na lamang siya ng t-shirt na pamatong sa nightgown. Wala akong intensyon na mangakit ng CEO, pero bilang lang din kasi ang dala kong damit kaya pwede na to. Kastigo niya pa sa kanyang sarili. Pagkabukas ni Rizal ng pintuan, gulat nga siya nang makita ang ayos ni Riley. Hinapit niya ito kagad, papasok ng kwarto at inis na tinignan. Ano yung ayos mo? Bakit ka naka-nightgown? Excuse me.
Wala naman sa usapan natin na may ekstrang oras ang trabaho ko dito sa Las Vegas. Kaya wala na rin ho akong ibang damit. May patong naman na t-shirt ang suot ko ah. Katwira naman ni Riley. Paano na lang pala kung iba ang kasama mo tapos makikita ka niyang nakaganyan ha? Bakit ka ba kasi nakaganyan? Ano bang pakialam mo? Ang concern mo rito ay ang trabaho ko at hindi ang damit ko. Gaya nga ng sabi mo, be professional. Tumalikod ang lalaki at pumunta sa kanyang silid. Pagbalik niya, iniabot niya kay Riley ang oversized shirt at pajama. Ano namang gagawin ko dyan? FYI, Mr. Enrile, hindi mo pwedeng pakialaman kung ano ang ayaw sa gusto ko. Nag-igting ang panga ni Rizal habang nakapako ang tingin kay Riley. Isusuot mo to? O akong maghuhubad sa'yo ng t-shirt at nightgown mo para masuot to? Sa pagkakatanda ko, nipple tape lang ang ginagamit mo at seamless panty. Willing ka bang ipakita ulit sa akin yan? Napalunok na lamang si Riley at tinagaw ang damit sa kamay ng kanyang boss. Pagpasok niya sa CR ay napasandal pa siya dahil sa kakaibang kiliting naramdaman niya. Damn him! Ang lakas ng loob niyang magsabing professionals kami, samantalang ang bastos ng bibig niya. Halos pilitang inis na kanyang nararamdaman dahil ang totoo, kabaliktaran nun, ang nilalaman ng kanyang isipan. Buong araw na magkasama ang dalawa, kaya naman halos madrain na ang utak ni Riley dahil sa lahat ng impormasyong nakukuha niya. Ayos ka lang? Tanong ni Rizal. At hinawakan ang noo ng dalaga. Itinaboy ni Riley ang kamay ng kanyang boss. Maayos ako. Kung hindi mabuti ang pakiramdam mo bukas, pwede naman ipa-cancel ko ang meeting. Mag-extend nga lang tayo rito. Ani pa nga ni Rizal. Hindi naman napinansin pa ni Riley ang sinabi ng kanyang amo at pumasok na nga lamang sila sa silid niya. Halos magdamag na paikot-ikot si Riley sa kanyang higaan dahil sa dysmenorrhea. Pagpatak ng 3:00 ng madaling araw, hindi niya na nga natiis pa ang sakit at tumawag na sa front desk. Pero sa kasawiang palad, wala silang gamot na stock para sa monthly period. Lintik na yan. Literal na lunok pride. Naiiritang sambit ni Riley at tinawagan ng tanging tao na maaaring makatulong sa kanya. Pinagbuksan niya ito ng pinto at pinapasok. Itinago ni Riley ang gulat na nararamdaman nang binuhat siya nito pagpasok sa silid niya. Bakit ngayon ka lang tumawag? Tanong ni Rizal. Pwede ka nang lumabas kung sesermonan mo lang ako. Hindi ka nakakatulong. Sagot naman ni Riley. Ayos ah. Samantalang kanina daig mo pa ang best friend ko kung makiusap ka. Pasabi-sabi ka pa na nakakahiya pero wala kang choice. Tapos ngayon mamalditahan mo ko? CEO mo ko, Riley. Hindi ako utusan. Bakit ka pa pumunta rito? Pagkakuha ko ng sweldo ko this month, magre-resign na talaga ako. Sad ni Riley. Nailing na nga lamang si Rizal at nag-init ng tubig inumin at pampaligo ni Riley. Nagluto rin siya ng gulay. Dahil iyon ang alam niyang gusto ng dalaga. Bumangon ka muna, kakain ka tapos hahanap na tayo ng gamot mo. Wika ni Rizal at tinulungang makaupo si Riley. Bahagyang natigilan ng dalaga dahil sa set ng pagkain. Nakalagay kasi ang lahat ng cravings niya tuwing may menstruation siya noon. Salamat. Babawi na lang ako sa'yo. Kung sakaling hingin mo rin ang tulong ko. No worries. Maliligo lang ako. Paalam na lamang ng lalaki at lumabas sa silid. Ang bilin ko sa sarili ko ay huwag maging marupok sa kanya. Pero sino ba naman ang magiging matatag kung ganitong magtrabaho ang ex mo? Mahinang tura ni Riley at inumpasahan na ang pagkain. Hindi na tuloy ang dapat na second meeting nila ng araw na yon. Kaya naman bumaba na lamang si Rizal para pumunta sa bar at doon maghintay ng oras. Hi, do you mind if I join you?
Mapang-akit na wika ng isang babae. No, may girlfriend ako. Seryosong sagot ni Rizal pero sino ba sa tingin niya ang niloko niya? Ginagaslight niya ang sariling na magkarelasyon pa rin sila ni Riley kahit 7 taon na nga buhat ng iwanan niya ito. Kung nakukuha lang lahat sa dasal, baka nailuhod ko na sa 10 santo na sana ako ang tatay ng anak ni Riley. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi napansin ng lalaki ang dami ng kanyang nainom dahil sa dami ng iniisip. Kaya nang sinubukan niyang tumayo bahagya siyang natumba. Ngunit may babaeng umalalay sa kanya at tinulungan siyang makabalik sa guest room. Alam mo miss, may girlfriend ako. Mamaya makikita mo pa siya. Tapos baka makita ka at magselos pa yon. What? I can't understand you. Naguguluhang sagot naman ng babae. Don't what me ah. Lasing ako. Kaya ikaw ang mag-adjust. Napangiwi na lamang ang babae dahil sa isinagot niya. Is this your room? Hindi. Okay. Ang pagkakaintindi ng babae ito ang kwartong tinutukoy ni Rizal. Ang akala pa nito ay makakaisa na siya para manakawan ng lalaki. Ngunit biglang pinindot ni Rizal ang bell button ng paulit-ulit. Lumabas si Riley na namumula ang mukha sa inis dahil naistorbo ang kanyang tulog. Pesteng yawa. Bulong pa nga nito. Oh, so you are the girlfriend. Nakataas ang kilay ng babaeng foreigner at nakikipagsukatan pa ng tingin kay Riley. Kaya imbes na itanggi ni Riley ang relasyon kay Rizal, nilapitan niya ang babae at kinuha ang braso ng binata. Yes, I am his girlfriend. Ibinaling niya ang atensyon sa lalaki at kinurot ito sa tagiliran. Walang yaka. Kahapon halos maging yaya ka na kakaalaga sa akin tapos ngayon makikita kong may kasama kang babae. Kung nasa Pilipinas tayo baka natadyakan na kita. Sa isip-isip nga nito. Don't hurt him. Sita sa kanya ng babaeng foreigner. I'll do whatever I want. Masungit at palaban na wika naman ni Riley at isinara ang pintuan. Pabagsak na inupo ni Riley si Rizal sa couch. Kukuha na sana siya ng unan at kumot nang magsalita ang lalaki. Sabi ko na nga ba tama ako? Nilapitan ni Riley ang lalaki at naupo sa tabi nito. Tama saan? Ang sabi ko kay Alfred, girlfriend kita. Ang sabi niya sa akin hindi raw. Tignan mo ngayon. Ikaw na mismong umamin na magkarelasyon pa tayo. Ang tapang ng apog nito. Napipikong usal naman ni Riley. Hoy, Mr. Enrile, para sabihin ko sa'yo, hindi mo na ako nobya at wala akong balak na balikan ka. Ikaw ang nang iwan, kaya dapat inasahan mong wala ka ng babali. Hinapit bigla ng lalaki si Riley at sinakop ang labi nito. Marahas ding ipinahiga nga ni Rizal si Riley habang panay ang piglas nito sa kanya. Ngunit imbes na matauhan ng lalaki, nakakalokong umiti pa nga ito sa kahalikan niya. Kaya naman malakas na sampalang natanggap nito mula kay Riley. Tarantado ka? Galit na usal ni Riley at tinulak pa si Rizal. Tarantado talaga ako. Isipin mo, kahit 7 taon ang pagitan, ikaw pa rin ang mahal ko, Riley. Di ba nakakabobo? Isang beses mo pang gawin yun at papa. Naputol muli ang sasabihin ni Riley dahil pabagsak na sumubsob sa kanya si Rizal. Dinig pa nga nito ang lakas ng hilik ng lalaki. Pero ang tanging ikinainit niya ay sa mismong tuktok pa talaga ng dibdib niya tumama ang labi ng lalaki. Putik talaga. Sad na nga lamang ni Riley. Kinabukasan nagising si Rizal na nakahiga siya sa maliit na couch. Iginala niya ang kanyang mata sa paligid at napagtantong hindi niya kwarto ang tinulugan. Kung wala ako sa kwarto ko, ibig sabihin yung babae kagabi ang kasama ko buong magdamag? Naisip niya ang makulit na foreigner na nagpupumilit na maka one night stand siya. Kaya para siyang nabuhusan ng nagyayelong tubig nang makitang boxer shorts lamang ang suot niya.
Nagmamadaling tumayo ang lalaki at palabas na nga sana ng silid. Nang makita niyang nakatayo, si Riley sa gilid ng pintuan. "Riley?" Sambit pa ni Rizal na nakapagpalingon rito. "Bakit ganitong ayos ko? Wala ka bang naaalala kung paano ka nakarating dito sa kwarto ko?" Balik tanong ni Riley at tanging sa mata lang ni Rizal ang tingin. "Wala. Ang natatandaan ko, andun ako sa bar." Sagot ng lalaki. Laking pasasalamat naman ni Riley na wala itong naalala. Dahil isang beses siyang napaimpit dahil sa pagkagat ni Rizal sa kanyang dibdib. Kahit ngayon ramdam ko pa ang labi niya sa dibdib ko. Ang nakakatanga, naghihinit ang katawan ko sa alaala na yun. "Ayos ka lang? Para kang namumula." Biglang komento naman ni Rizal. "Mas magiging ayos ako kung lalabas ka na sa kwarto na to. Naaasiwa ko sa itsura mo lalo na nung hinatid ka ng babae mo rito. Pasalamat ka talaga at boss kita, kaya wala akong choice kundi patulugin ka sa inuupahan ko." Matapang na sambit ni Riley. Bigla namang gumuhit ang ngiti sa labi ng lalaki. "Hindi ko nahahalatang nagsiselos ka." Paunang wika pa nga nito at nilapitan si Riley. "Para sabihin ko sa'yo, wala akong babae. Kung magkakaroon man, sisiguraduhin kong Riley ang pangalan niya." Ibinaba nito ang muka upang makatapat kay Riley. "By the way, hindi ka na naman nakasuot ng bra." Pili yung saad nito. Napatingin si Riley sa kanyang dibdib at bakat ang naninigas niyang tuktok. Magsasalita pa nga sana siya nang mapansing nakalabas na ng pintuan ng kanyang boss. Natapos ang business trip na kanilang pinuntahan sa Vegas. Ang tanging isang bagay lang ang nasisiguro ni Riley, mahal niya pa si Rizal. "Congrats, Mama!" Nakangiting wika ni Alexander. "Ang galing talaga ng mama namin, sa'yo po talaga kami nagmana eh." Dagdag naman ni Antonio. Hinagkan ni Riley ang kanyang kambal na anak at sabay itong napahagik-gik. Masaya ang kanyang pamilya dahil nabanggit niya ang promotion niya sa trabaho ngayong araw. Malapit na ang Pasko, paniguradong may 14th month pay ako. Saan niyo gustong pumunta? "Sa Disneyland po! Masaya po dun. Sabi po ng ibang classmates namin marami pong pwedeng puntahan dun eh." Nakangiting sagot nga ni Alexander at Antonio ng magkasunod. "Naku anak, hindi kami sasama ng tatay mo, paniguradong mahabang lakaran yun. Sa probinsya na lamang kami para mabisita naman namin ang tiyahin at tiyuhin mo." Tura naman ni Lisa. "Maghiwalay tayo ngayong Pasko kapag di po kayo sumama." Malungkot na sagot ni Riley. "Anak, wala namang problema doon dahil palagi tayong magkakasama. Tsaka ngayon pa lang makakalabas ang mga bata, kaya sulitin mo na." Paliwanag naman ni Ryan. Napatango na nga lamang si Riley bilang pagsang-ayon. "Mauna na po ko, Nay. Ngayon din po ang balik ng COF namin kaya hindi pwedeng malate." Paalam nga nito at hinagka ng kambal na anak. Mabilis na nakarating si Riley sa opisina. Dumiretso siya sa opisina ni Mrs. Arate upang tanggapin ang sertipiko bilang senior accountant. Nagsasaya pa nga sila ni Ses nang matanggap niya ang notice para sa family day. "Secured na talaga ang position mo dahil kasama ka na ngayon sa family day." Masayang bati pa nga sa kanya ni Ses. Pero para siyang nataniman ng malaking tinik sa dibdib nang mabasa ang requirements ng family day. "Hindi ako makakasama." "Ha? Bakit hindi?" "Ang alam ko kapag hindi makakapunta ang isang staff, automatic na walang 14th month na matatanggap." Paliwanag ni Ses at tinignan ng mail. "Kailangan mong isama ang mga anak mo sa mismong family day?" "Hindi pwede. Alam mo namang kamukha niya ang kambal ko, di ba? Kaya paniguradong tatanungin niya ako tungkol sa mga bata." Ani pa nga ni Riley. "Pero paano pala kung alam na niya ang tungkol sa mga anak niyo? Tsaka sis, kailan mo balak sabihin sa mga anak mo ang tungkol sa tatay nila? Kung sa tingin mo hindi deserve ni boss ang mga anak niyo, well, deserve ng mga batang malaman kung sino ang ama nila."
Litanya ni Ces na siyang nakapagpagulo ng araw ni Riley. 8 araw ang nire-review ni Riley na resignation letter na hawak. Nagdadalawang isip siya kung ipapasa niya ba ito o hindi. Paniguradong malaki ang kawalan ng sweldo ko para sa amin. Pero kung manghihinayang ako sa matatanggap ko, malaki rin ang tsansang malaman ni Rizal ang tungkol sa anak ko. Hindi ako makakapayag na makuha niya sa akin ng mga bata. Nabuo ang desisyon ni Riley at pinuntahan si Mrs. Zarate para ibigay ang resignation niya. What? Wala ka pang 2 linggo sa posisyon mo tapos magre-resign ka na? Hindi pwede yun, Miss Hontiveros. Alam mo may policy ang company natin tungkol sa resignation. Kunot noong saad ni Mrs. Zarate. Pero kasi ma'am, kailangan po kami sa province eh. Giit na lamang ni Riley. No, kung gusto mo papayagan kitang mag-leave kahit 2 months pa yan. Pero hindi ka pwedeng basta mag-resign siguro kapag nakahanap ka na. Nang papalit sa'yo tsaka kita papayagang umalis. Pinal nga natura ng ginang. Bagsak ang balikat ni Riley nang lumabas siya ng opisina. Kaya naman hindi na niya inasahang makita pa ang kanilang CEO na halos makakasalubong na nga niya. Good afternoon, sir. Tanging pagtango ang isinagot nito sa kanya. Kaya napairap na nga lamang siya sa ere nang lampasan siya nito. Pagbalik nila sa Pilipinas, balik sa pagiging professional ang trato nila sa isa't isa. Hindi na nagrereklamo si Riley kundi naiinis siya sa sarili niya dahil attracted pa rin siya sa CEO. Ang dami kong problema kaya hindi pwedeng unahin ang landian. Kastigo ni Riley sa isipan. Hindi nagtagal dumating ang araw na kinatatakutan ni Riley, ang family day. Sinigurado niyang hindi magkukurus ang landas nila ni Rizal lalo na't kasama niya ang mga bata. Mama, sabi ng classmates ko, foreigner daw po ang papa namin. Inosenteng tura ni Alexander. Bakit daw? Tanong naman ni Riley sa anak. Kasi yung classmate po namin na isa pong color blue po yung mata, tapos kami naman po kulay ginto po yung mata namin. Foreigner po ba si Papa? Sagot naman ni Antonio. Mabuti na lang at naisipan niyang mag-rent ng sasakyan kaya walang magiging problema sa tanong ng kanyang anak. Ang problema niya ay kung paano sasagutin ang mga to. Half Filipino and half French ang papa niyo. Maikling sagot na nga lamang ni Riley. French po pala si Papa kaya ganito ang itsura namin? Ma, kailan po kaya namin makikita si Papa? Matagal pa po ba siya dito makakapunta? Doon pa rin po ba siya sa barko hanggang ngayon? Magkasunod na tanong nila Antonio at Alexander. Napakagat na nga lamang si Riley ng ibabang labi niya. Nagtatrabaho sa barko ang sinabi ng kanyang ina sa kambal. Kaya nabawasan ang pagtatanong ng mga bata. Pero nang malaman ng kambal na sa dagat ang punta nila, bigla na lang pumasok sa isip ng dalawa na pwedeng nandoon ang barko ng kanilang ama. Nak, siguro kapag grade 6 na kayo makakauwi na ng barko ang papa nyo. Pilit ng ngiti ang pinaskil niya sa kanyang muka. Kaya para matuwa ang papa niyo sa inyo, matulog muna kayo sa biyahe at mangakong hindi mangungulit sa isla. Okay po ba yon? Tanong niya. Opo, mama. Sabay na sagot ng kambal. Nakahinga naman si Riley ng maluwag nang manahimik ang mga bata. Paano kung hindi sila magustuhan ng papa nila? Ayokong masaktan ng mga anak ko. Lalo na at kung makikilala nila si Rizal at mapamahal dito, tapos iwanan lang sila nito, mabuti nang hindi sila magkakakilala. Naging determinado si Riley sa kanyang plano, lalo na nang malamang hindi makakasama ang dating nobyo dahil may emergency meeting ito. Wow! Ang ganda naman po rito, Mama! Sa tingin mo, darating si Papa? Magkasunod ulit na saad nila Alexander at Antonio. Hindi naman nakalampas sa pandinig ito ni Riley. Nagumpisa ang gatherings kinagabihan. Hindi naman kasi typical na family gathering ang ginagawa ng kanilang kumpanya.
Kumbaga, incentives lang ito para sa mga higher positions kasama ang pamilya. Mama, pwede po ba kaming bumili po ni Sander ng ice cream? Tanong ni Antonio sa kanyang ina na abalang nakatitig sa laptop. O sige, basta wag kayong lalayo ha, bumalik ka agad. Sagot ni Riley sa kambal. Habang naghahabulan, ang dalawang bata papunta sa bilihan ng ice cream, nabangga ni Antonio ang di kilalang lalaki. Pero agad na namang hangkambal nang makita nila ang mga mata nito. Manong, ang ganda ng mga mata parehas sa amin. Hindi makapaniwalang usal ni Alexander. Hinawakan naman ni Antonio ang kanyang kambal. Ano ka ba, Sander? Diba sabi ni Mama don't talk to strangers? Manong, sorry po, hindi ko po kayo napansin. Sita nito sa kapatid at tinitigan ang nabangga niyang lalaki. Pwede ko bang malaman kung saan ang punta niyong dalawa? Tanong sa kanila ng lalaki. Bibili po kami ng ice cream, ikaw po ba? Balik tanong naman ni Alexander. Bibili rin sana ako kaso hindi ko makita kung saan ang bilihan ng ice cream eh. Sagot ng lalaki. Tara po, sama ka po namin. Uy, susumbong kita kay Mama. Hindi ka marunong sumunod sa kanya. Sagutan muli nila Alexander at Antonio. Hindi mo ba nakikitang gwapo siyang lalaki? Siguradong hindi niya tayo gagawa ng masama. Pabulong na sagot naman ni Alexander. Nang makabili ang dalawa ng ice cream, hindi na nila natanggihan pa ang lalaki na samahan sila pabalik sa kanilang ina. Walang preno ang bibig ni Alexander at sinabi pa nga pati ang paghihintay nila sa amang seaman. Mama, nandito na po kami. Ma, si Sander po may kasalanan. Sabi ni Alexander at sumbong naman ni Antonio. Inilapag naman ni Riley ang kanyang laptop at lumabas ng silid. Bakit ang tagal niyong? Mukhang mababait ang anak mo. Anak natin. Seryosong sambit ni Rizal. Naguguluhang nakatitig ang kambal kay Rizal maging sa kanilang ina. Kaya pinapasok ni Riley ang mga bata at hinarap si Rizal. Uunahan na kita. Wala kang karapatang magalit sa akin o sa kung sino man. Seryosong wika ni Riley. Alam ko, Riley. Naiintindihan ko. Pero siguro naman may plano kang ipakilala ako sa kanila, di ba? Mugtong matang tanong ni Rizal. Lumayo tayo ng konti, ayoko marinig ng anak ko ang usapan natin. Naglakad si Riley papunta sa puno na may di kalayo ang distansya sa kwartong inookupahan niya. They look like me. Mapait na wika ni Rizal. Lalo itong nakaramdam ng pagsisisi sa naging desisyon nga niya nung iwanan niya si Riley. Lalo na't hindi naman nakakaluwag sa buhay ang pamilya nito. Kaya maiintindihan niya kung magagalit ito sa kanya. Wala akong balak na ibigay sila sa iyo, Rizal. For once and for all, gusto kong malaman mong ilalaban ko ang kustodiya ng mga anak ko. Matapang natura ni Riley. Samantalang parang sinasaksak naman ang puso ni Rizal sa isiping hindi niya makakasama ang mga bata. Hindi ko naman ihilingin sa iyo ang ganun. Baka pwedeng bisitahin ko sila o di kaya matulog sila sa akin kahit isang gabi lang. Para ano? Para itakas sa akin? Nagawa mo ang umalis noon eh. Ano pa kaya ngayon na ikaw na ang may-ari ng kumpanya nyo? Ani pa nga ni Riley. At tinis na napangisi. Nabuhay ang anak ko nang walang anumang tulong sa'yo. Kaya hindi mo kailangan isipin ang sustento nila. Kakausapin ko ang mga bata. Papayagan kitang bumisita sa bahay namin pero oras lang. Hindi mo pwedeng ilabas ang mga anak ko. Riley, ayoko maapektuhan ng mga anak natin nang dahil sa gusot natin dati. Pwede naman nating pag-usapan to, pangako hindi ko kayo ilalayo. Hindi ko sila ilalayo sa'yo. Ngunit hindi na sumagot pa si Riley at bumalik na nga sa kanyang mga anak. Hindi napigilan ni Rizal ang murahin ng sarili dahil sa nangyayari sa buhay nila. Kahit pa alam niyang may laban siya sa batas at pera, wala na siyang balak dagdagan pa ang sakit na naidulot niya kay Riley. Samantala, Mama, umiiyak ka po ba? Mahinang tanong ni Antonio. Mama, sorry po, hindi na po ako sasama talaga sa strangers.
Natuwa lang naman po ko kasi kaparehas po kami ng mata ni Manong eh. Hindi na po ko uulit, Mama. Huwag ka na pong umiyak, please. Lumuluhang wika pa nga ni Alexander at niyakap ang kanyang ina. Ang totoo, natatakot nga si Riley na baka ipaglaban ni Rizal ang karapatan ng kambal. Pero wala rin siyang balak na ipagkait nga sa mga batang pagmamahal ng isang ama. Kaya nang makatulog nga ang kambal, pinuntahan niya si Rizal sa kwartong okupado nito. Rizal? Seryosong tawag nga niya. Kumatok siya ng ilang sunod pero walang sumasagot. Kaya sinubukan niyang pihitin ang pinto at bumukas naman yun. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang makita ka ng mga anak ko? Na ganyan ang itsura? Pagalit nga nasabi ni Riley sa bintana at inagawang bote ng alak dito. I'm not drunk. Lumabas ka ng kwarto ko. Tura naman ni Rizal. Kung hindi ka lasing, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga anak ko. May desisyon ka na ba? I-send mo na lang sa email ko. Seryosong sabi ni Rizal. Engot ka ba? Anak ko ang usapan dito tapos gusto mong i-send ko sa email mo? Para namang hindi sumilya kung nakabuo sa mga bata. Sad pa nga ng lalaki. Umayos ka nga, Rizal, de? Kung di, hindi mo makikita ang mga anak ko. Marahas na napatayo nga si Rizal sa kama at nilapitan si Riley. Sa kada hakbang niya papalapit dito ay siya namang atras ni Riley hanggang sa tumama ang likuran nito sa cabinet. Aminin mo man sa hindi, alam kong natatakot ka sa pwede kong gawin. Hindi ako natatakot sa'yo. Pilit na pinatatapang nga ni Riley ang kanyang tinig at nakipagsukatan pa ng tingin sa kaharap. That's half true. Hindi ka nga natatakot. Nagawin natin ang ilang rounds kahit ang kinabukasan may exam ka pa nun. Ngayon pa kaya? Nakangising pangasar pa ni Rizal. Lalabas ako kapag hindi ka tumigil na ganyan. Saad ni Riley. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Inis na itinulak ni Riley si Rizal ngunit matigas pa sa bato ang binata. Idinikit ni Rizal ang katawan kay Riley at yumukod ng bahagya rito. Parang isang telesine ang nakikita ni Riley. Samantalang tanging labi ang nakikita ni Rizal. Aalis ako bukas. Gagawa ako ng paraan para makasama ang mga anak natin. Bakit nagpapaalam ka pa? Gawin mo ang gusto mo. Inis na untag ni Riley. Sorry in advance. Tinawid ni Rizal ang distansya at kinagat ng bahagya ang ibabang labi ni Riley. Hindi rin niya napigilan ng sarili. Nahapitin ito at sumiksik sa pagitan ng hita ni Riley. Agresibo ang naging bawat galaw ni Rizal, kaya impet na napaungol ang ina ng kanyang anak. Lord, ibigay mo na sa akin to. Piping dasal nga ni Rizal sa kanyang isipan at ipinunit nga ang kasuotan ni Riley. Sinamantala niya ang pagkabigla nito upang ibaba ang halik sa balat nga ni Riley. Unti-unting sumasabay ang galaw ni Riley sa tuwing sumisimsim sa kanya ang lalaki. Bakit naman kasing sarap? Dapat tinutulak ko na siya eh, dahil sa huli niyang sinabi pero, heto, at pumapayag akong gawin niya ulit to. Hindi na malayan ni Riley kung paano siya nahihiga sa kama at nakapatong sa ibabaw niya si Rizal. Tanging lagabog lang ng kanyang dibdib ang naririnig niya habang nagpapaakit sa gwapong CEO. Isang beses lang to. Bukas wala tayong maalala pareho. Naintindihan mo ba, Mr. Enrile? Seryosong tanong ni Riley. Kusang napangisi si Rizal at tinanggal ang strap ng bra ni Riley. Kung yun ang gusto mo, babe. Kasabay ng pagbaba nito ay ang pagbabari ng mukha ni Rizal. Bakit mo tinatakpan? Inis na tanong ni Rizal. Ayoko lang. Nahihiyang sagot ni Riley at naiisip niya kasi na baka iba na ang itsura ng kanyang perlas dahil 3 bata na ang lumabas doon. Ngunit, inalis ni Rizal ang kamay niyang nagtatakip sa kanyang ibaba at tumitig dito na parabang nakakita ng kayamanan. Perfect. Nakangiting komento pa ni Rizal at ibinalik ang tingin sa mukha ni Riley. Meron bang? Bukod sa akin may iba pa bang? Wala. Sagot ni Riley at napaiwas pa ng tingin. Kaya hindi nito nakita kung paanong kumisap ang gintong mata ni Rizal.
Tignan mo ko kung paano kita pasasayihin. Nakahising utos nga ng lalaki at humalik kay Riley. Hindi napigilan nito ang mapaungal dahil sa ginagawa ni Rizal. Matapos ang mainit na mapaghanap na gabi, nina Rizal at Riley hindi na nga muling nakita ni Riley ang binata. Sakto namang umuwi ang kanyang magulang sa probinsya dahil sa pagkakasakit ng nag-iisang kapatid ng kanyang ama. Lingid sa kalaman niya ang plano ni Rizal ukol sa pinag-usapan nila bago ang pagtatalik. Sabihin mo nga sa akin, bakit kita pagkakatiwalaan para sa anak at apo ko? Naninimbang na tanong ng ama ni Riley. Tsaka bakit sa tagal ng panahon, ngayon ka lang bumalik sa buhay ng anak ko? Inis na dagdag pa nga ni Lisa. Hindi natural na kabahan si Rizal ngunit ngayon masasabi niyang higit pa sa kaba ang nararamdaman. Alanganin siyang napalunok at lihim na humugot ng malalim na hininga. Hindi ko po gustong iwan ang anak niyo. Ayoko lang po na madamay siya sa problema ko. Alam ko pong mali ang nagawa ko noon pero kung mauulit man ang sitwasyon, hindi ko po pagsisisihang gawin ang naging desisyon ko. Umalis po ako noon para sa daddy ko. Bigla siyang inatake ng puso at naiwan ang kanyang negosyo. Sa mandurugas na kasosyo. Kaya nagdesisyon po akong puntahan siya. Sinubukan kong kontakin si Riley pero nakablock na ang numero ko nung nakalapag ang eroplano. Kaya ngayon gusto ko pong itama ang pagkakamali ko at makasama ang anak at apo niyo. Diretsahang paliwanag ni Rizal. Ramdam na nga ni Riley kung gaano kalamig ang kamay ni Rizal habang nakahawak sa kanya. Kaya napangisi siya. Masyado kang formal. Tito na lang ay tawag mo sa akin. Sa kabilang banda, Inis, na napilitan si Riley na sundin ang gusto ni Rizal. Dumating kasi ang sulat mula sa korte na ilalaban nito ang karapatan sa kambal, sa ayaw at sa gusto niya. Ayaw niyang mahiwalay sa mga anak, sumama siya sa bahay ni Rizal at doon tumira. Ang wish ko po ay makita namin si Papa. Ang wish ko naman po ay magkasama-sama kami nila Mama, Papa, Lolo at Lola. Turan nga ng kambal. Paano ba yan? Malakas kayo sa Lord, kaya nandito na ang wish nyo. Biglang napatingin ang mag-iina sa kanilang likuran at nakita nila si Rizal na nakasuot ng marine type na uniforme. Ikaw ang Papa namin? Siya po ba si Papa? Tanong nga ng kambal. Marahang tumango si Riley upang kumpirmahin ang hula ng dalawang bata. Kaya naman sabay itong tumakbo kay Rizal at mahigpit na yumakap. Iniluhod naman ni Rizal ang isa niyang paa para makapantay sa mga bata. Papa, bakit ngayon ka lang po? Lagi po kaming nagpre-pray na sana alunin ka po ng dagat pabalik po sa amin. Umiiyak na tura ng kambal. Naging mahabang selebrasyon para sa kambal. Ito ang kauna-unahang kaarawan na kasama nila ang kanilang ama. Mama, bakit hindi po kayo nag-holding hands ni Papa? Takhang tanong nga ni Antonio. Marumi kasi ang kamay ko. Pagsisinungaling ni Riley. Ayaw niya kasi akong hawakan. Galit ang mama niyo kasi hindi ako nakabalik agad. Sulsul naman ni Rizal sa kambal kaya pinanlakihan siya ng mata ni Riley. Mama, ano ka ba? Ala, bakit po namumula ang mukha ni Mama? Takang tanong nga ni Alexander. Napahalgalpak na nga lamang sa tawa si Rizal. Nagpakita naman ng peking ngiti si Riley at nilapitan si Rizal. Isa pang tawa mo, iiwan ko kayo rito. Mahinang bulong niya. Kinuha naman ni Rizal ang tsansa. Nakabigin nga si Riley at palapitin ito sa kanya. Ang sweet talaga ng mama niya sa akin mga anak, kaya patay na patay ako rito eh. Sinadya ni Rizal na hindi papasukin si Riley sa opisina upang mamalagi ito sa bahay kasama ng mga bata pero tila hindi ito nagustuhan ni Riley at kinausap ng masinsinan ang lalaki. Yes, anong malaking karangalan ang nagawa ko para puntahan mo ako rito sa sarili kong kwarto, mahal na Reyna? Nakangiting turan ni Rizal. Tumayo ka at mag-uusap tayo. Dalian mo! Matapang na saad ni Riley. Nilapitan naman ni Rizal si Riley at niyakap ito.
Pero itinulak siya nito at sininghalan. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Inis na tanong ni Riley. Yumayakap. Pilyong saad naman ni Rizal. Tigilan mo ang paggamit sa mga anak ko para sa masama mong plano. Lilinawin ko lang ulit sa'yo na hindi mo sila makukuha sa akin. Kaya wag mong kontrolin ang ginagawa ko. Saad ni Riley. Kailan naman kita kinontrol, mahal na Reyna? Pinagkrus ni Riley ang kanyang braso at pinaningkitan ang binata. Buhat ng hindi na ako makapasok sa trabaho? O buhat ng paalisin ako sa nirerentahan naming apartment kahit nabayad naman talaga ako ng kabuang renta? Tama ang hinala ni Riley dahil si Rizal ang may kagagawa ng lahat ng yun. Gusto mo na bang bumalik sa trabaho? Nahihiyang tanong niya. Oo. Pwede ka namang bumalik. Sorry rin kung yun ang naramdaman mo. Naisip ko kasing sulitin ang magkakasama tayo habang wala pang pasok ang mga bata. Lumambot naman ang ekspresyon ng mata ni Riley. Hindi niya alam na ganun ang naiisip ni Rizal pero ayaw niya pa ring magpadala sa nararamdaman. Natatakot na akong maiwan ulit sa ere. Sa isip-isip nga ni Riley. May itatanong din pala ako sa'yo. Ano yun? Kasi diba, yung tungkol sana sa atin. Tanong muli ni Rizal. Bakit? Ano bang meron sa atin? Ani ni Riley. Ang hirap pala nito. Mahinang wika ng lalaki at hinawakan ng kamay ni Riley. Nagkatitigan sila na para bang kanila lang ang mundo. Pwede bang ano? Masungit na saad ni Riley. Teka lang sandali. Nawawalang pagiging CEO ko dahil sa'yo Mahinang natawa si Riley at nailing. Sa inaakto ni Rizal. Sabihin mo na kasi naantok na rin naman ako. Nakakatorpe na lang bigla. Napabuntong hininga si Rizal at humugot ng lakas ng loob. Kung okay lang sana sa'yo, gusto kong ligawan ka ulit. Sabihin mo lang kung ayaw mo pero maghihintay pa rin ako hanggang sa maging handa ka na. Natigilan si Riley sa pahayag sa kanya. Pakiramdam niya pareho silang teenager na may crush sa isa't isa. Ayoko magpaligaw sa'yo. Ha? Hindi mo lang ba pag-iisipan? Hindi na. Okay lang. Tila nasasaktan na tura ni Rizal at napakamot pa nga sa kanyang batok. Hindi ka pa ba matutulog? Biglang sumama ang pakiramdam ko. Matutulog na. Sige, labas ka na. Tumalikod si Rizal at pumunta sa kama. Sumunod naman si Riley sa higaan at tumabi sa kanya. Taka namang napatingin si Rizal sa nakangiting babae. Akala ko lalabas ka na. May gusto ka pa bang sabihin? Tanong ni Rizal at naglagay ng maliit na distansya sa pwesto nila. Akala ko rin itatanong mo kung bakit ayoko magpaligaw. Tanungin mo naman kung bakit ayokong ligawan mo ko. Nakangiting sagot ni Riley. Hindi kaya masaktan lang ako nito? Kahit na naguguluhan tanong nga ni Rizal kay Riley. Bakit ba ayaw mong magpaligaw? Kasi wala nang point. Nagsasama na tayo at ng mga bata. Ayokong maging selfish lang parati at ilayo sa yung mga anak natin. Masasaktan din sila kapag ako ang lalayo. Kaya napagdesisyonan ko na. Bigyan kita ulit ng second chance. Paliwanag ni Riley. Nang hindi nga nag-sink in, sa isipan ni Rizal, ang sinasabi nito tumayo si Riley at lalabas na nga sana ng kwarto, ngunit malakas na bisig ang nagpabalik sa kanya sa kama. Kinulong siya sa pamamagitan ng yakap. Promise, hindi mo pagsisisihan to. Masayang wika ni Rizal. I love you, Riley. Napangiti na nga lamang din si Riley, ngunit hindi niya sinagot ang huling sinabi ni Rizal. Mula noon, nagbago ang sitwasyon sa bahay ni Rizal. Masasabi rin niyang hindi lang basta bahay ang meron siya, kundi isang tahanan kasama ang kanyang mag-iina. Papa, sabi mo alis tayo. Kaya nga po sabi mo pa dadalhin mo po kami sa skating. Tila nagtatampong saad pa nila Antonio at Alexander. Lumapit naman si Riley para bulungan si Rizal. Huwag mong sabihin sa akin na ngayon mo pa kami iiwan. Kung kailan panatag na ang mga bata. Sabihin mo nga sa akin, Rizalde, may babae ka na ba? Masungit na tanong nito.
Hinagkan ni Rizal si Riley. Wala akong babae. May inaasikaso lang talaga ako. Ilang taon nang lumipas na hindi tayo nagkasama pero tanging ikaw lang babaeng kinikilala ng puso ko. Siguraduhin mo lang. Kundi tatara ko talaga sa ngalangala mo lahat ng kubyertos dito sa bahay. Banta pa ni Riley at napangiti ng tumingin ng kambal sa kanya. Busy kasi ang papa niyo pero babawi naman siya, di ba? Siniko niya pa nga ito at pinandilatan ng mata. Mahinang napadaing na nga lamang si Rizal dahil sa pagkakalas nga ng siko ni Riley. Oo naman, babawi ako next Sunday, pupunta tayo sa province para doon magbonding. Saad ni Rizal. Dumating ang araw dahil pinangako ni Rizal sa kanyang pamilya. Walang kaalam-alam si Riley sa kung anong matagal niyang plinano. Lord, please help me. Huwag mong hayaang magdalawang isip. Si Riley, promise magsisimba po ako kada buwan. Basta mapanalo ko lang si Riley. Piping dasal ni Rizal bago tinawagan ng organizers. Samantala, habang abala naman si Rizal sa pag-aayos ng gagawin ni Riley, naiwang inaayusan ng makeup artist kasama ang kanyang ina. Napakaganda mo talaga, anak. Komento ni Lisa habang nakatitig sa mukha ng kanyang anak. Mana kasi ako sa inyo, tatay. Sagot naman ni Riley. Nagpaalam ang makeup artist. Nalalabas na nga dahil tapos na nga siyang ayusan. Kaya naupo ang ginang sa tabi ni Riley. Pangarap kong magkaroon ka ng maayos na buhay noon pa man. Tsaka di ba nabanggit ko naman sa iyo noon na sana makatagpo ka ng taong mamahalin ka ng totoo. Saad ni Lisa. Napakunot ang noon ni Riley at akang nakatingin sa kanyang ina. Nay, bakit mo naman nasasabi ngayon yan? Nagandahan ka lang sa akin para ka nang naghahabilin na. Kakain lang po tayo sa labas, Nay. Teka nga, tatawagan ko si Rizal. Wag na, nak. Mabilis na pigil nga ng ginang. Susunduin naman tayo ng tatay mo kapag ready na ang lahat. Sinasabi ko lang sa'yo na unti-unti nang natutupad ang pangarap ko para sa'yo. Ngumiti ang babae. Naku, si nanay talaga. Siyempre malakas ka kay Lord kaya wish granted. Pero seryoso, Nay. Gusto kong makasama pa rin kayo ni tatay doon sa Maynila. Ani, ni Riley. Tumatanda na kami ng tatay mo, nak. Hindi na gaanong kaganda ang Maynila dahil napupuno na ng polusyon. Kung gusto mo ay dalawin mo na lamang kami rito. Tutal, kami-kami na lang naman ng mga tiyuhin at tiyahin mo ang magkakasama dahil pare-pareho kami matatanda. Paliwanag ni Lisa. Magsasalita pa sana si Riley nang dumating ang kanyang ama. Halina nga kayong dalawa, naghihintay na sa atin si Rizal at ang mga bata. Nang makarating sila sa kotse, takang nakatingin si Riley sa kanyang magulang. Nasaan po sila? Tumawag si Rizal, ang sabi niyang nauna na nga sila dahil umiiyak na ang kambal sa kamamadaling makarating sa dagat. Sagot na nga man ni Riley. Napatango na nga lamang si Riley at kinuha ang kanyang cellphone upang tawagan nga ang kanyang nobyo. Pero nagkabisi nga ang cellphone nito at walang sumasagot sa tawag niya. Bigla siyang nakaramdam ng kaba dahil dito. Teka, bakit parang ang daming tao? Teka, si Ses ba yun? Tanong nga ni Riley. Sa kanyang sarili sinubukan lapitan ng matalik na kaibigan pero pinigilan siya ng kanyang ama. Tinignan ni Riley ang buong paligid at nakitang tanging siya lamang ang nakasuot ng puti. Kakaiba rin ang setup ng paligid dahil napupuno ito ng bulaklak at mga taong kakilala niya. Tumugtog ang musika na siyang hudyat ng seremonyas at naglakad sila sa pulang tela. Anak, mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Ano man ang maging desisyon mo, nandito lang kami para sa'yo. Hinagkan ni Ryan si Riley. Isa to sa matagal ko ng dalangin. Nawa ito na ang katuparan. Ani naman ni Lisa at mahigpit na niyakap si Riley. Naiwan si Riley sa gitna at naguguluhang nakatingin sa mga tao. Tila lumukso ang kanyang puso nang makita ang taong kanina nga pa niya hinahanap.
Napaluhan na nga lamang siya nang makitang nakasuot din ng puting damit si Rizal na naghihintay sa kanya sa dulo ng altar. Teka, ano to? Natatakot ako na sumugot ka ng hindi kapag inaya kita ng kasal. Nung niligawan kasi, naprank mo pa ako. Kaya ngayon nasa harap na tayo ng pari para hindi ka na makapagsinungaling pa. Napakunot noo si Riley. Ha? Napatingin na nga lamang ito sa harapan kung saan nandoon ang paring sinasabi ni Rizal. Doon na nabuo ang konklusyon niya sa senaryo. May tutol ba sa kasalang ito? Tanong ng pare at iniligid nga ang tingin sa bisita. Uulitin ko, may tutol ba sa kasalang ito? Nang walang nagsalita ay kinuha nito ang mikropono. Hindi ito isang shotgun marriage, kaya maaari kang tumanggi iha. Nakangiting tura ng pare kaya natawa ang mga bisita. Father naman, sabi ko po i-encourage mong sagutin niya ako eh. Reklamo naman ni Rizal. Nagpalitan na nga ng I do's sina Rizal at Riley sa wakas bago hilingin ng padre ang singsing na sagisag ng kasal. Iniabot naman ni Alexander ang singsing sa kanyang ama, samantalang kay Riley naman ibinigay ni Antonio ang isa pang singsing. Ngayon naman, maaari nyo nang sabihin ang pangako nyo sa isa't isa. Mauunang magbigkas ang babae at susundan naman ng lalaki. Ani ng pari. Hindi ako handa para sa vows pero hahayaan kong magsalita ang puso ko para sa iyo. Paunang wika ni Riley. Umpisa pa lang, iniluhod ko na sa pangalan ng Diyos na sana isang lalaking kagaya ng aking ama ang makakatuluyan ko. Kaya nang dumating sa buhay ko ang isang Rizal de Alfonso Enrile, naisip kong hindi ko na siya pakakawalan pa. Umabot sa puntong hindi tayo nagkita at matinding galit ang itinanim ko sa puso ko. Napangiti si Riley nang makitang may luha sa mga mata ang binata. Kaya nung bumalik ka, hiniling ko sa Panginoon na huwag kang makita para hindi na bumalik ang sakit na nararamdaman. Doon ko nalaman na iba pala ang plano ng Panginoon kasi nandito ako ngayon sa harap mo at ipinapangako ko na sa'yo na nandito ako palagi kahit ilang taon pa ang lumipas. Kahit pumuti pa ang lahat ng kulot kong buhok, mamahalin kita Rizal de Alfonso Enrile. Natawang, napapunas na lamang ng luha si Rizal at tinignan ng babaeng pangarap niya. Sa lumipas na taon, hindi nagbagong nararamdaman ko sa'yo. Kahit noong iniwan kita, iniwan ko rito sa'yo ang puso ko. Kasi alam kong ikaw ang tanging kikilalanin kong tahanan. Kahit na lumipas ang taon, naniniwala akong hindi mo ko ipagpapalit sa iba. Kaya ngayon, ipinapangako kong hindi na kita iiwan. Ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Mahal na mahal kita Riley Hontiveros. Isinuot ng dalawa ang singsing kaya't nagpalakpakan ng mga tao. Pero nang iniangat ni Rizal ang belo, nang kabiyak at hinalikan ito biglang naghiyawan ng mga bisita. Maging ang kambal ay natuwa sa ginawa ng kanilang ama. Tara na sa exciting part? Pili yung tanong pa ni Riley. Hindi naman sumagot si Rizal at kinarga na nga lamang ang asawa. Napailing na nga lamang ang pare sa ginawa ng dalawa. Ngayong araw na ito, sina Rizal de Alfonso Enrile at Riley Hontiveros Enrile ay gayak ng mag-asawa. Anunsyo ng pare. Habang naglalakad ang dalawa, sa gitna ay sabay ang hagis ng mga pulang rosas. Tumagal ang relasyon ni Riley at Rizal dahil pinipili nila ang isa't isa. Maging ang kambal, nanganak ay nadagdagan pa ng 3 na lalaking supling. Ang sakit na ng likod ko, reklamo ni Rizal habang binababa ang bunso niyang anak. Kasalanan mo, gusto mo pa kasing umisi. Pangasar naman ni Riley. Wala naman akong pinagsisihan misis ko. Sandali, anong gagawin mo? Takang tanong ni Rizal. Napaangat naman ang kilay si Riley. Di matutulog. Sinong may sabing pwede ka nang matulog? Pili yung saad ni Rizal.
Sabi mo masakit ang likod mo. Lumapit si Rizal sa tabi ng kanyang asawa. Masakit ang likod ko, pero wala akong sinabing matutulog na tayo. Usapan natin to kaya bawal ang postponed. Sinakop niya ang labi ng asawa bago pa man ito magreklamo. Kaya naman namayani ang kanilang lambingan sa 4 na sulok ng kwarto. I love you. Bulong ni Rizal sa pagod niyang asawa. Mahal din kita. Hindi sapat ang salita bilang patunay na mahal mo ang isang tao. Gaya ng ginawa ni Riley at Rizal, pinili nilang mahalin ang isa't isa kahit na wala na silang makitang pwedeng panghawakan. Kahit na nagkahiwalay sila ng matagal. Naniniwala silang hindi sa sarili nilang lakas nangyari ang lahat, kundi sa tulong ng Panginoon. Mula noon, namuhay nga ng matiwasay at masaya ang kanilang malaking pamilya. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Riley at Rizal. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Jelly Tampos, Aruma Tyra, Lovina Galang, Melanie Juan, Mercy Villantes, Liliano Bebe, Emily Borac, Epifania De Ocares, Feby Bandol Apayad, Joe Viernes, Lisa, Josefina Maravilla, Miras Channel, Romana Grospe, Anita Hernando, Elsa Enerio, Merlin Bilbar, Lloyda Salon, Merlita Sampani, Lina Azores, Naitan Canada, Geraldine De Jesus, Nena Ano, Rosemary Vasquez, Emilia Abing, Danilo Albay, Aming Nuevo, Marivic Badong, Aileen Laganya, Sally Dahay, Teodora Santos, Raima Gaspar, Jessica Vargas, Dens, Josefina Mangahas, Presbyteros Rose, Ostanalito, Merlilin, Marilu, Matiko, Merly Brogada, Alea, Juliet Caday, Pasita Eliazar, Rayland Pudadera, Danilo Albay, Kidim Tess, Baizalika Khan, Zenaida Porter, Carmencita Falcon, Honey Villasenor, Imelda Forteza, Rebecca Tezuka, Lily of Macau, Annie Hoson, Juby Hernandez, Maria Nita Saltarin, Batang Ibunan, Ana Victoria, Harem Ruhi, Cleo Waling, Pindi Leal, Elsa Enerio, Leonisa, Mira, Maria, Kuya Atok, Fe, Lovina, Nene, Teresita Schmid, Pet Sardina, Norma Villanueva, Pasita Eleazar, Rodel Obejero, Mercy Villantes, Elizabeth Centena, Evangeline Zamora, My Vlog TV, Naitan, Jesusa, Romana, Ana Lu Barlita, Imelda, Maria Girly Gakutan, Queen Shano, Ebas, Theodore Villar, Epifania de Juarez, Eli Mana Lili, Fernando Regidor, Melds Nagales, Kamay Casa, Annie Hoson, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli, ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening at shoutout po sa lahat.